pumunta naman tayo sa napakainit pa rin at very controversial issue. Ito yung PDAF scam or yung pork barrel scam. At dito sa Good Morning Boss Carla, iba't iba na yung mga na-invite natin. May mga officials, may mga analysts, para alamin yung opinions nila tungkol dito. Ngayon naman, may makakasama tayo isang law student para alamin yung tinig nga ng mga estudyante at ng kabataan. Makakasama natin this morning mula sa DLSU Law School, Weng Santos. Hello, good morning. Good morning, Weng. Morning. So, Weng, pag-usapan natin, ano bang mo dito? Ano bang stand? Gusto mo bang ma-abolish itong pork barrel? Or anong opinion mo tungkol dito? Personal opinion, for me, yes, abolish the pork barrel. The way it was designed kasi is supposedly for representatives natin because we are in a representative democracy. So, to be able to prioritize small-scale projects na hindi nasasama sa general appropriations. But, the way I see it, yung pag-allocate ng pera, trabaho yun ng Kongreso, pursuant to their power of the purse. Pero nangyayari yan, usually I don't know if you've seen a transcript of it says that in appropriating funds therefore. But what happens now is, for me, it's hard to account kung saan napupunta yung money if you give them a lump sum as opposed to it passed through the debates in Congress. Ito priority lang talaga nila eh. So for me, i-abolish nilang. There's too many backdoors to it na hindi na-check. Pero Weng, sinabi mo abolish yung pork barrel. Ngayon, Carla, may ginagawa sila kung saan na may nawala almost 25.4 billion. Pero ito ay dinistribute na lang nila sa mga ahensya. Paano to? Meron pa rin actually PDAF. Hindi pa rin siya talaga totally nawala. Yes. Well, ito namang PDAF, it's been around for in its current iteration since nung panahon ni President Cory before. It's been in this current iteration. Nagpapalit-palit ng pangalan pero it's still there. Yes. Yes. So, but we've always had a pork barrel type system So, mas ever gusto since mong nung panahon ng strict Americans. implementation na lang? For me, mas gusto ko na ang trabaho ng mambabatas ay gumawa ng batas, including budgeting. Okay. Yes. Okay. So, ano naman yung naging reaction mo nang lumabas nga yung balita nito tungkol sa PDAF scam? Actually, mas and not even, syempre I try to vote responsibly and I'm not even mad at the private persons involved. Honestly, for me, ang value nila sa akin dito ay bilang state witness. Mas masama yung loob ko dun sa actual na mga binoto natin. Tapos, ganyan, di ba? Pinagkatiwala sa kanila yung kaba ng bayan para sa pag-unlad natin. Pero, hindi pala ganun allegedly, hindi pala ganun yung nangyayari. So, wala pa namang napapatunayan actually. But, I do know, I've worked with an NGO before and I do know kung paano nag-work yan. Kasi yung lump sum naman kasi, hindi naman kasi yan binibigay dun sa representative themselves. They have to make a project for it, either a soft or hard project, and then it has to be coursed through the Department of Budget. So, but ang problema kasi doon is, it depends on the say-so of the person involved. So, kung sinabi niya na for this project to, yun na yun. But, ako personally, masama yung loob ko na kasi dapat accountable ka for everything. I mean, we emphasized SALN before. So, this is the same thing for me. You should be accountable for everything, lalo na it's the people's money. Anong masasabi mo, speaking of NGOs nga, yung iba kasi talagang fake, yung iba naman totoo. Yes. Pero dahil nga sa nangyari ngayon, stinop yung ibang mga budget, paano yung mga totoong NGO na may mga natutulungang mga tao, anong masasabi mo dito na sila rin ay biglang na-freeze lahat yung mga proyekto? For me, merong ibang paraan para makarating dun sa mga legit na NGOs yung government assistance or government funding. Lalo na kapag yung project is grassroots, bakit hindi natin i-course through the local government? Yes. Diba? I mean, binuo naman ng Kongreso yung munisipalidad na yan, edi trabaho nila na every year siguruhin na may enough budget and then sila yung mag-implement on the ground. And if there's really a project that's important, there are other ways to go through it. You lobby for it, you make sure na, yun nga lang, it's slower. I admit, it's slower kasi you have to go through the course of making law. But, at least that way, everything is transparent. Diba? Hindi walang minamadali. Nagdaan lahat sa tamang proseso. So, for me, mas posibilidad na may
pera na dinisburse tapos hindi natin ma-account. So more na strict implementation nga at maganda siguro kung naka-indicate na mismo yung amount at kung saan na mapupuntang ahensya or NGO. Yes, exactly, for me. Lalo na pag yung iba naman sasabihin yun nga, appropriating funds, therefore, okay lang yun. Pero pag project naman, alam mo naman exactly how much it costs eh. So, bakit hindi, let's just stick to that, di ba? And then, daanin sa tamang paraan nang hindi isa pork barrel. Pero kasi alam mo, Carla, minsan may nagsasabi rin na kahit daw gawin nila yung may naka-indicate na, hindi mo pa rin maiwasan na meron pa rin itong pork barrel, present pa rin siya sa ibang pangalan lang. So, present pa rin daw ang corruption. Yes. And kanina you mentioned nga about voting. We talked about responsible voting. Would you say, yung ibang tao kasi nagsasabi na dapat yung mga taxpayers lang ang maaaring bumoto. What can you say about this opinion? Honestly, this is personal opinion for me. Yes. For me, siguro hindi naman taxpayers lang, but people who contribute to the economy basically, because a taxpayer, he always has the standing to sue in the terms of a taxpayer. Meaning, he can question the allocations of government. Oo, pera nila yun. Kasi, di ba, as a taxpayer suit. And in the same manner, parang, for me, if you don't pay your taxes, that's a violation of the law eh. So, dapat, bakit ka ba bibigyan ng pagkakataon na bumoto kung hindi ka naman sumusunod sa batas? Eh, may qualifications din tayo for voters. Yes, that's a fair point of view talaga. Actually. Pero ngayon naman, Carla, may mga lumabas na mga officials na nakasuhan na nga sa ombudsman. Ano masasabi mo dito? I'm surprised at the list of Sa dami. sa dami. And 38 officials. parang for me yung iba kilala ko kasi well parang for some reason I have friends who are connected with them. Okay. And ang dami, but at the same time I'm not surprised na madami because every one of them does have a priority development assistance fund, and so everyone should be checked. Diba? And if there's a certain amount that cannot be accounted for, tama lang naman na imbestigahan. Okay, siguro, Carla, bilang sa pagiging, nag-aaral ka ng bilang future lawyer, ano tingin mo ang magagawa mo sa ating bansa? Actually, right now, as a student, well, I think it's important to keep people vigilant. Kami kunwari sa Rizal, we're gonna have forums about this, we're gonna have talks about this. It's important to keep people vigilant because a lot of the people, they're not aware of the exact nature of the issue and how it comes about. And to me, it's important that people know it because sa totoo lang, hindi mo lang siya money as taxpayer, but it's supposed to go to you voted these people, public office of public trust, you voted them so that you're gonna have a better life. Yes. And them skimming some of the top or hiding some money, that doesn't contribute to a better life. So, to me, it's to keep people vigilant. Some people find the issue boring actually. But ako kunwari, sinasabi ko sa mga non-law student friends ko na importante din na makialam dito kasi pera ng taong bayan yan, hindi lang pera ng mga nakakaintindi. Okay. So siguro meron kang final message lang para sa ating mga viewers. Yes. I hope that the viewers, they stay focused on the issue. If people are being charged or eventually through the process they are found guilty, let's make them accountable. Hindi pwede ang sabi sa akin ng professor ko na isa, Pilipinas daw, ang bilis magpatawad. May ginawa ka na and then later on, Minsan iboboto ka na naman. walang sala pa. Yes, iboboto ka na naman, Yes. nakaupo na naman. Di ba, matuto naman tayo, parang it takes years to build trust, but only a mishap to lose it. So for me, if that trust is lost, let's remember that I want to remind people that public office is a public trust, and we make sure that the people we vote for into public office are people we trust. Yes. Okay. Maraming salamat. Thank It was you so very much. interesting to hear yung At least nalaman opinion natin naman yung ng opinion. kabataan. Yes. At syempre, maraming salamat. Thank you for joining us this Thank you, Ren. morning. Thank you That for was having me. Weng Santos, isang law student mula sa DLSU. Maraming salamat.